Let's read, beginning verse 1 hanggang na the last verse, ito yung chapter 15. Beginning verse 1, go. After these things, the word of the Lord came unto Abram in a vision, saying, Fear not, Abram, I am thy shield in the exceeding great reward. And Abram said, Lord God, what wilt thou give me? Saying, I go childless, and the steward of my house is this Eliezer of Damascus. And Abram said, Behold, me thou hast given me to sit, and no one more in my house is mine ear. And behold, the word of the Lord came unto him, saying, This shall not be thine ear, but that shall come forth out of thine own bowels shall be thine ear. And he brought forth abroad and said, Look now toward heaven, and tell the stars, if thou be able to number them. And he said unto them, So shall thy seed be. And he believed him, the Lord, and counted it to him for righteousness. And he said unto him, I am the Lord that brought thee out of Ur the Chaldees, to give thee this land to inherit it. And he said, Lord God, whereby shall I know that I shall inherit it? And he said unto him, Take me an heifer of 3 years old, and a she-goat of 3 years old, and a ram of 3 years old, and a turtle dove, and a young pigeon. And he took him of this, divided them in the midst, and he laid pieces one against another, but the birds divided he none. And when the fowls came down upon the carcasses, Abraham drove them away. And when the sun was going down, the deep sleep fell upon Abraham, and lo, and the horror of great darkness fell upon him. And he said unto Abraham, Know of a surety that thy seed shall be a stranger in a land that is not theirs, and they shall serve them, and they shall afflict them 400 years. And also that nation whom they shall serve will I judge, and afterward shalt thou come out with great substance. And thou shalt go to thy fathers in peace, and shall be buried in good old age. But in the fourth generation they shall come hither again, for the iniquity of the Amorites is not yet full. And it came to pass that when the sun went down, and it was dark, behold, a smoking furnace and a burning lamp that passed between those pieces. In the same day, the Lord made a covenant with Abram, saying, Unto thy seed have I given this land, unto the river of Egypt, unto the great river of the river Euphrates, and the Kenites, and the Kenizzites, and the Kadmonites, and the Hittites, and the Perizzites, and the Rephaims, and the Amorites, and the Canaanites, and the Girgashites, and the Jebusites. Nga po Diyos, iti mapadayawan, at mabalit tayo nga agugaw. Unless, kayo ayaw at tayo nga talo, at katakdor da. Ano ni Agong? Ayaw ka kayo nga katakdor. Diyan kayo amin. Join me, kanina nakatayo kayo eh. Nakaupo yung iba, kayo nakatayo, hindi ko alam kung aawit kayo. Baka special number na dito eh, Brother Ganggaman. Ano lang ay nayaban? Hindi rabi eh. Napangkupay sinundo na dito eh, Diyan Panto. Ang natin nararami na dito, Diyan Panto, hindi rabi. Kata, kaslada pa lang na nakaturog kung nakatakdat. So, you will join me as I preach the word. So, yaman lang iti presensya, dagito itang bisita tayo, Mr. Putanis, Mr. Dalang, o baka akot siya. Kaisang dalang at ibaw ko. Ay siya. Yan, gaya, ay, ano nga di ko nito eh. Hindi ko nito eh. Ay, nagwapo ka. Mistiso gayang ni Tikwad. Salamat. Mr. Tikwad. Salamat tayo malikan eh. Nakakararagan mi sigay na bayag eh. Hindi nagwapo ko pa ito eh. Kasi kat medyo lang. Sino sa katong may nay? Mr. Hidalgo? Galdo. Taga Nanya dia Kalinga. Bangat. Dia kamamayatan nga iling ako na ni Moses. Amin nga iling dia Kalinga may salang timayat di bangat. Kunan ni Moses di jay. Kasi kanay. Abin. Taga ano? Ay, Abing. Abing, kunan mo Abing. Nagyan tadyan nga Abing kabalayan ni dia. So, salamat tayo mali kayo niya. Kung kita tikwad, kumita ka kay nilulong. Basta,
sabay ko mata, malali kayo na niya. Hindi kayo no umugyat, at ni mama yung mayra. Dati susurutin nyo. Okay, so gaman kami magtada ni Mara, and most especially, nagito yung bisita tayo. Thank you ma'am for coming. And then sir nga Mananggang, ayan na dito eh. Salamat tayo invite kayo. And then ni Ma'am Vijay, thank you for coming. Kararagan ni, nabayag. Makita ni kumada kayo. Kada kitito pupin. And the rest, kada kitito ang kanayan ng umay. And thank you for coming. So sino pa hindi damdamin na dito eh. Kanyang nirun na rin. Mamuyo din ka, nung anyong amamo. Isu natin ading kakabsat na Johnny, hindi kakabsat na Hilda. Okay, so sino pa kita doon kita. And thank you always for coming over and joining us in this worship day. So tatapat napilig dito yung chapter 15 kaputa dahil di may sana kakabsat tayo dito simbahan na nagdamag. Ako nakimpuan na you start your Bible reading and your prayer life even though you are just by yourself. Kita ada yung lugar na ayaw mo. And iti Bible reading na din manon iso na ditoy, and he was asking question because ang nga maawatan. And dito ko nga makita kada gid talaga nagbasbasa ta Bible because they will ask question. Nung dito iti kinadadaw tayo dito, awat tinagdamag ka na kayo. Nung dito nga may sana young people, membro iti care that nagdamag. Kati dinamag na actually, kat dito may sana passage. Kanya pa yung verse ni John. Ito, verse 17. Kuna na gamin dyan, verse 17, and it came to pass that when the sun went down and it was dark, behold, a smoking furnace and a burning lamp that passed between those pieces. So tinamag na kinyak, apay nga duwa, pastor. Kat mukit kita dito yung kaslangan redundant, kaslangan na dubli. That's a very good question. Kasi kahit na nga saan, talagang nagbasbas ating brother Dudong. So natin nagsaludsod dito eh. Even before pa lang, ano di saludsod na diya, hindi dati dito high school. At kung nakikwa na, dito iti mang i-represent actually iti presensya ni Apo Diyos. Because you will not understand in J1 verse if you do not go over in the following book how God preserved the ito yung tatao in the wilderness journey. He was a pillar of fire by night and a cloud of day by day. So asan po yung comparison diyan? As a burning lamp, he is the pillar of fire. As a smoking furnace, he is the cloud by day. So makita tayo dyan nga kumplito nung nalamis, ada niya ako Diyos na magpapudot. Nung may initan ka, ada iso na nga manglinong kinsi ka. So dahito iti makita tayo nga assurance nga ni Apo Diyos kat agpaiso no langit di dumnag tayo kinkwana. Iti problema, urahan tayo madumnag, He remains as true. As He is always true. Hanggang mabawasan iti kinabiyos ni Apo Diyos, no saan tayo nga, mamatikin ko na. Nung dakal iti mapukaw ka na tayo, no saan tayo nga, agsabitakin ko na. So iti ito yung passage actually, dito yung nga naadaw iti mensahe that I entitled Covenant Confirmation. Covenant Confirmation. In other words, it is called assurance or guarantee. Ganyaman nga tulagan, ada iti garantiya na. Tama ba? Doon tayo nga parents, sabay kumata, dumdumod kayo. Nung kayo pa eskulahan, nagito yung anak tayo, pag ada iti tulagan nyo, pag data nga tulagan, ada iti garanti na. Diyan nagkanta dito, nga po, birthday so na, ni Santino. Nadadya ni Santino. Ang ano tawon mo tatang? 18. O, agdibo ka. No, babae ka po ma. So,
actually, manutawon mo, hindi nayasal ka dito church, 8 years old kang sana. So, basit iso nga hindi, kasla ka nag-iduda. And the first nga nakatitraining na nga dito na di campsite. Di nga nasuruan nga agkayo, agluto iti kayo, agluto ti napoy. Nag-remain ang gana tata, so ang college. So, ada iti tulagan da, kinimama na, kan kinyak na pastor na, dapat ada garantiya no mapang ka-agiskwila. Nga agiskwila ka nga talaga, ang nga makigay-gayon. Ang nga pagpagayon. Taduwa na ito eh. Bakit ko na, pastor, hana ka nakigayon na, siya tiginayon na. So may excuse yun. Dapat na saan? And then iti garantiya na nutukurso ka, ano ko natin dyan? Si Pali. Si Pali ba yun? CPA? Oh, no di course mo kat CPA, no 4 years di jay, dapat 4 years magpas mo. Amen? Ang nga di kaslati, aramidan iti yung people tayo tata agin ronda, 3 subjects lang. 9 units lang sa isang semester. Yung summer, ginagawa nila sa semester. So nagrigat. Dito'y gagayong kinkabsat kat makita tayo iti assurance, kat ti guarantee, nga hindi niya po Diyos kat nakitulad kini Abraham, kat ni Abraham kat namati suna kini po Diyos, ada je assurance iti tulagan da. Biru-biru kan tayo iti kunkulana nga assurance iti salvation, ng iti problema gagayong kinkakabsat, hanggang panunod tayo laang di assurance, ngam no kasano nga i-work out na ito yung assurance, saan tayo nga aramidon. So dito yung agsapa-sapay kumata, ipabulod nyo, iti sumagmamano nga minutos, nga magdaglag, iti dito yung mensahe, because as true as what is very diyan uso tata, diyan prevalent tata among churches and among believers, diyan ngay, kung na tayo faithful tayo ng saan gaya. So tayo makita dito iti biyag iti may sang faithful, ngay ladladawan iti biyag ni Abraham. Ako na kada kayo, diyan transition na diyan chapter 1 gana diyan chapter 11, and then from chapter 12 hanggang iti dito chapter 50 actually. Kat makita tayo diyan no kasano nga ipakita ni Apo Dios iti greatness iti may nga tao nga sumunod iti pagayatan na, kat iti greatness iti may nga tao nga iti tarigagay na kat agbalin nga great apart from God. Kat amin na gito'y dakat napukaw da, kat nadadagal da. Yung dagito'y na nga nagsabitan iti pagayatan ni Apo Dios nga inugi ni Abraham, makita tayo nga nagbalay kita. So sabay kumatan tayo makita nga dito'y nga covenant nga una nga nagumpod tayo, hindi inawat tayo ni Kristo akas manumpod kin mangisalakan. Napan kami ini kalman. Kaduak na gito'y dang apok di Jerusalem. Tana tayo di asawan iti pinsan ni 63 years old. Kat kunada awan ti agsa or burjangan, so I took that opportunity to preach. Siyempre, ti preaching ko diya salvation. So kung nakin niya, daming nga tao kung managbaso, and nobody can refute that. Inagado ti senior citizen ni dyan. Sutin man na daming, pati nagada, giinom diya ba ba? Agyaman tayo, tada ito yung nga baso, inted niya po Diyos mismo, iti wagas no kasano tayo nga mapakawan. So, didagdag na ito babakat kang lalakay. Nga di pa nakapakawan na ito, ikot saan nga diya simbahan nga naginayunan? Saan nga diya religiyon nga kasumursurutan? Kung saan nga diya kinabaknang, kamubaknang, ay mantitil tapos na rin. No ilaan doon, sino pa'y kataguan sina, kung nakinya. Kung saan nga diya kinakurapay, tanong amin ko mga may salakan kung nakurapay, adi diya nababaknang kung saan nga may salakan. Nung babaan, itinaramid ni Kristo diya krus ti Kalbaryo, ngan tayo lang namati. So kung nanda gito'y daros nga diya sa wanan, kat ay siya upay. Kung saan ko nga mabalin ngay kararagan da kayo. Da kayo mismo sa man adawag. Nalakasan man adawag ka na po Diyos, maibagat ako na nuwaday rekreklaan tako, numan saksakit tako, nuwaday na unag ay problema tako, nung sa man adawag ay mga sitar ay wanag ng kurangan tako, nariga-rigat ay aramin ng di. Magtutungod da.
dayta actually iti problema nga agdama nga sangsangon iti mas kasabat nga kaslakin niya. Kunang iti. Nung kasano nga ipakaawat iti tattao iti basol tatagpayso nga masakol nga mapakawan babaen kini Kristo. Saan nga iti simbahan, saan nga iti relihiyon, saan nga iti anyaman nga banbanag, saan nga iti maidanon mo kiniya po Diyos, nudikat kini Kristo. So da kayo mismo ti agkararag kung nakiniya. Detalan iti maibingay ko. No kasano kayo ay manadawag, manbabawi kayo sa baso nyo, kung atlunong sa kinarami. Hesus Kristus ang cross di Calvario. Soul winning is very easy. Di problema lang no apay nga something nga maaramid because han tayo nga amo no da tayo mismo kat namati binusan. Isu nga no babagang nga namati ka and you are not winning soul and you are not sharing His salvation to anyone, there is a problem. Masapol nga makita tayo daytoy talo nga puntos nga makita tayo iti daytoy nga chapter. Covenant confirmation. Kasano nga makita tayo iti assurance iti daytoy nga tulagan, kasano nga makita tayo iti garantiya nga datayo iti maysa nga namati kasla kini Abraham ket tungpalan iti Dios ken tungpalan met ni Abraham. Tati tulagan kakabsat duwa nga partida ita. Di aramidan niya po Diyos, tapno matungpal dya inbagana, kung di aramidan tayo, tapno magulgod tayo dya panakatumpal din bagay iti Diyos. Nawan tayo. Both has responsibility. The one who gives and the one who takes. So iti dito yung gagawin ng kakabsat, kung makita tayo dito nga ada iti problema. After these things, ano ito? From chapter 12 up to chapter 14, makita tayo dito iti narratives no kasano nga ipakita ni Abraham iti pamati na. Dito ito nga nakita iso na nga aguf-offer iso na kinihapo Diyos. Makita tayo dito di chapter 14. Amen? And the very person or the priest representing iti presensya ni Apo Diyos iti biyag ni Abraham was none other than Melchizedek. Iso na ijay iti padi nga no saan nga inyo for ni Apo Diyos dagay da banbanag nga naalada kapo tayo na kinamat dagiti tattao nga nang kidnap kini lahat nga So there are people actually connected with Abraham, and among them was none other than Lot. That was the first mention who experienced blessing when he was with Abraham. Nung mas pinili na ng madayo, ano yan napasama? Actually, totally annihilated. Diyan lugar nga ng panana, agyaman tayo tanay salakan isuna. Wino na karwarda, tagwa na dagay dana. Amen. And then we find out the second person connected with him. Iti na ito yung passage. Nga ibagbagaan ni Abraham, ibagbagaan na kini Apo Diyos, apay ni Melchizedek? Ay ni Melchizedek nga ni Eliezer kani. Tapi problema dito yung gagayong kinkakabsat kat una na dito after these things the word of the Lord came unto Abraham in a vision saying, Fear not, Abraham, I am thy shield in thy exceeding great reward. So ini-introduce ni Apo Diyos, i-reaffirm ni Apo Diyos na si asino iso na kini Abraham. Dahito iti may isang assurance, iti may isang tao na nagkaroon iti relasyon kini Apo Diyos, iyam-amo ni Apo Diyos no si asi isuna kada tayo. Babaan iti sasauna, babaan iti dito nga Biblia. Babaan iti panakigimong mo, ijay mo nga mamamuno si asino ni Diyos. Iso nga no adat simbahan nga pakigimgimungan, nang saan mo nga mamamuno ni Apo Diyos, handang isursuro ijay no si asino dito nga Diyos. Sabalit isursuro da, it's high time for you to look for a church whom you can know Christ or you can know God. Tapunan nito, I am thy shield. Siya ti protection mo. And I am thy great reward. Siya iti blessing mo. So that is the assurance na ibagbaga ni Apo Diyos kini Abraham. Kat sinumbatan ni Abraham dito in verse 2, Lord God, what wilt thou give me, saying I go childless? Iti may isa nga ama, may isa nga asawa nga lalaki, iti tarigagay na data, apay nga nang asawa ka, it's not for companionship.
nalaksig no lakay kan. Nalaksig no bakit kan nakasulaki ni kapsat susan kahit mga sawa. That's for companionship. Amen. And mostly nga maging exercise ka na gito'y dapat bakit kin makayan na siguro ijay da nga mapanunod nga ayun awang gayang serbina na gito'y da nga inuurnong ko kinabaknang ko no awat matlaang iti mangisyerak so they began to look for a partner. Kung dito'y kakapsat deta na klase nga problema nga marikrik na da gito'y da nga kuna tayo nga I do not want to use that word mababaakan. But that's the only word that can easily be understood. Amen. Kung may mention diya, kung medyo ma-offend ka, hanggang nga ma-offend ang payayan, ang dati namnama, ang dati assurance niya po Diyos, taday-tay ni damdamagan niya ni Abraham, I go childless in the eastward of my house. Yung eastward, caretaker, taga-alaga, taga-pamahala, ng aking ari-arian, my house means his everything, is this Eleazar of Damascus. Damascus is from Syria. So Syrian pala itong si Eleazar. Ano pa yung assurance dito? Sabi ng Panginoon, Abraham said, behold, to me thou hast given me the given no seed, and lo, one bone in my house is my ear. So dito'y kakapsat. Kung ni Apo Diyos, siya iti siya ko, siya iti blessing mo. Kunamat ni Abraham, kasano nga mablesa na no awan itiputot ko. Amen. Hello? Yung makita yung dito yung kakabsat, iti sumaruno nga words. You see? And behold, the word of the Lord came unto him, saying, this shall not be thine ear, but he that shall come forth out of thine own bowels shall be thine ear. So kunan niya po Diyos, magapu mismo kansita. So pamati diya, tangon ni Abraham, bakit nang lakay isuna? Amen. Kung nakikita natin yung circumstances na hopeless para sa atin, sa Diyos, hindi po yan hopeless. It takes faith, sabi ko nga sa inyo, to serve God. At yung pinakaunang puntos natin na sinabi ng word of the Lord is in verse 1. Ano ba ito? First point is fearless. Kasi sabi dito, fear not, Abram. Fear not. Gusto kong i-explain ito. Kasi pag sinasabi natin fear not or maging fearless tayo, kabaliktaran yung nangyayari sa atin. Sabi ni Pastor, fearless daw tayo. Fearless or fear not is the invitation of God. Para makilala natin siya, yun ang una. Pag nakilala mo na siya, is the influence of God. Ano na yan? Fearful. So dapat alam natin i-distinguish yun. Sa una, para makausap mo ang Diyos, maging fearless tayo, lumapit tayo sa Kanya. Amen? Pag nakilala mo na siya, at nagkaroon na kayo ng covenant, ano nang susunod yan? Magiging fearful tayo sa Kanya. Ito dapat ang nangyayari sa atin, nagiging fearless tayo. Wala na tayong hiya sa Diyos. Hindi na tayo natatakot pag tayo nabubuhay sa kasalanan. So ang impluensya ng Panginoon is for us to become fearful towards Him. When we enter into that covenant. Kaya nga makikita nyo sa buhay ni Abraham, inalagaan niya ang kanilang tularan sa Diyos. Hindi niya ito binaliwala. Nakatulad ng karamihan sa atin, ang tayong mapaganap. So listen carefully. Sabi ko rito, fearless has two parts. Fear not or fearless is the invitation of God, and then fearful is the influence of God. Once you come to know God, His influence must be in our life, and the result of that influence is we exercise fearfulness towards Him. Amen.
Kat no man adda iti maysa nga tao nga nag-experience iti fearfulness kini Apo Dios iti New Testament ti may ladawan ko dita ni Apostol Paul. Saan nga mabutang isunat si asino man uray kadagiti religious leaders, political leaders, ti kabutang na lang iti biyag na ket ni Apo Dios. Sapay kumata kas jay tayo. Sapay kuma tadya respeto nga ito tayo kadagiti nga political leaders tayo isu mas dakkel ya respeto nga ito tayo jay Dios nga nangisalakan kada tayo. Kasi indagawan ni Apo Dios no si asino isu na kini Abraham. Isu nga hano nga mama mo ni Apo Dios no awan iti covenant yu kiniana. No awan no hano nga kayat nga makitulang, no hano nga kayat nga mama mo isu na awan iti influensya nga pulos iti biya. Kasi kunana dito, kita nyo dito, this shall not be thy ear, but he that shall come forth out of thy own bowels shall be thy ear. So satisfied na si Abraham eh. Tinanggap na niya na yung si Eliazar na. Ito ba? Pero sabi niya, hindi. At dadagay na ba nga mabalin na kuna tayo nga satisfied tayo nung ibagbaga ni Apo Diyos nga saan at dapat mas may mayat nung dahil. Dagito'y da kuma iti kalingkabuman tayo kakabsa. Dagito'y da kuma iti taligagay tayo. At dapat iti mas may mayat nga isagana para kita. At dapat iti mas naragragsak nga umay iti biyag mo no lakit di dumngag kakinyak. These are the messages implied iti dating nga passage. Kung kunana iti verse 5, tapno i-confirm ko ka. Dito nga ipagpagak kuna niya po Diyos. So kita nyo kakabsat, Lord God is talking to Abraham as if he was a friend. At kuna na, may kanito ay, may kanito. Si kani Abraham, what? My God. Takuna na jay. Kita nyo kanito yung passage. And he brought him forth abroad. Basahan na kita, mahilig ti one verse nito eh. Uy, nag-abroad da. Hanga diya, ikat na nga ibaga. Iparwar na ni Abraham diya, ayan na, kat ko na, may kakamitan tayo diya lugar na makita iti tangatang. Tumangat ka. Pag makita ang dagitada na between sa dilangit, numabilang mo isuda, kastamot iti bilang, tiyagbalin nga kapututang. Pagbihira. Para kay Abraham, paano mangyayari ito? Napakatanda ng misis ko. Kahit na matinda eh. Pero kahit na matanda si Sarah, the Bible calls him the most beautiful woman. Actually, siya ang number 1 eh. Oh. Yung napag-aralan natin doon, there are beautiful women mentioned in the Bible. Sarah was number 1. Rachel, I think. And then, nadagdag yan si Ruth. So kagayon kay Kapsat, di ko na jay, look now towards heaven and tell the stars if thou be able to number them. And he said unto him, so shall thy seed be. And in verse 6, the most controversial passage na hindi naintindihan, na yung belief kasi sa English ay mental things. Is a mind setting. Pero in its original context, belief comes from the word amen. From the word aman, which is rooted in righteousness and truthfulness. So ang belief dito is actually an action. It is not an intelligent mind setting or decision making. Belief means you are to put into action the things that was given to you as a responsibility, and you have the accountability to either put it into practice or leave it behind. So nakita tayo dito, kadagay na parables na napag-analan tayo ng libro iti Matthew. Isuwa ko na verse 6, and he believed in the Lord, and he counted it to him for righteousness. Amen. Isu nga jay believe nga basta namati ka kag may salakan ka
Di context na di ay, inangat mo ni Kristo as manubod kin manisalakan mo, tingil-tingil mo reta everyday in your life. Hanga dyan namati ka, idi 1985 kinyak, namati ka idi 1985, and then afterwards, saan nga nakita reta from 1985, hanggang na idi 2025. Dapat makita reta dyan ko everyday. Then, kahit na sa one iti believe, you are putting into action what you have received. What the Lord hath said unto you. Kasi problema kada tayo, malipatan tayo dito. And many churchgoers today go on with their lives, even not attending church services, not praying, not reading the Bible, not winning soul, and yet they claim that they are believer because of the so-called doctrine of the assurance of salvation. Yung assurance of salvation is when you put into action what you have believed. Hindi yung na-memorize mo yung assurance ng yung mga verses na yan. Walang silbi yan kahit na-memorize mo yung Biblia. Actually, the devil knows the Bible, but he does not believe it. Patulad ng mga Senado, alam nila ang Constitution, but they do not believe it. Walang pinagkaabayan sa mga Kristiyano na nagsasabi na sila ay ligtas, but they are not living out what the Bible says. Isa lang yung pinagsasabi yan, not forsaking the assembling of ourselves as the manner of some is. Pero ito nangyayari sa atin, okay lang sa atin yung hindi mag-attend, hindi mag-church service. Sabi ko kanina sa ating Sunday school lesson, bakit Judas went on to betray the Lord Jesus Christ? Because he doesn't believe in prayer meeting. Just like many of us do. You need to claim that you are a believer. So ito na, paano may confirm yung belief mo? And he believed unto him and counted it to him for righteousness. So dapat fearless tayo para makilala natin ang Panginoon. Pag nakilala mo na siya, dapat maging fearful na tayo. We must be on guard. I-guard natin yung behavior natin, i-guard natin yung testimony natin. Hindi pwede yung urong-sulong ka. Itong tatlong mga ito. Nagmayad dyan report yung tigas po class. Mano di attendance yung 100 plus. 100 plus. Mano? No, paisuwa daya. Dapat amuyo eh. Mano? 1. Pipig sa man. Si Kadigay, iso lang eh. Amit kayo. O kita nyo. Nagmayad dyan report yung kung nagsulpang kayo. Nahanga kasi kayo, mayat kayo naramid mo, dapat sa isayaran mo. Tatayag sa pa, pinaka-high blood ta. Diba? Gawin ko ni Januar, ako gawin man lang yan. Ang kayo mamati ko ni Januar, kung nagpudaw iso na. Hindi tayo nga nagkapundi, ginawin ko na at tugaw kayo. Kung kayo mag-special number kayo eh. Siguro, kantadag yan. So ano next Sunday, kahit nagkantamin? Ha? Prayo kayo. Ito, maasahan ng mga ito. Dati ba mo, aramin nanda. Nung di ka, dati kung taway nga, kaputan na aramin mo, medyo tumangsit ka. Ano, dapat dati consistency. If you have done good, you must do better. If you done better, you must do the best. Ganon sana ang biyag natin. Nung hindi yun ang napaspasamak eh. At yung problema ka na tayo, instead nga, i-rip tayo, dekeda ko na natin your shield in your great reward. Hindi lang reward ang sinabi ng Diyos, great reward eh. Hindi na marating yung great reward sa atin. Hindi na nangyayari yung shield eh. Shield against sickness, shield against disease, shield against accident, shield against problem, shield against failure. O, examination niya ninyo ngayon, next week, di ba mga high schoolers? Dapat na kayo titap na cheer dyan. Na kayo makaluwa. Christmas, baka bugugam dyan teacher mo, 18 over 20 teacher mo. Pagtugang dyan teacher mo, nakapay nga ibagsak na siya. Nakakatakot na ngayon.
So nga dito yung church. Kastuyang man nga pastor because napanasap ni nagbalin nga estudyante. Nakita iti value ni education, iso nga iti karit ko, kada kayo nga parents, itulog yung kada ito yung obingyo, umay na dito yung simbahan, saan kayo ito nga babawi? Because we will teach them how to become responsible to their parents, to their family, and most especially to God. Strict tuwag na pastor. Nauyungak na pastor, ng amin na ganda pinaguyungak. Dudunggan yung testimony na doon nga nagbalin ni pastor, at siya kanya anak na nakaiskuya. Ito itultulo ko, naisispoilon na gito. Ay, ako nga mabalik ang utang na gito, tayo so dati naka-100 plus di attendance ka. Hindi, ganun. Mamatan nyo. Ha? Mga lalaki po nyo, ha? Hindi tayo magkakdara kayo mas. Hindi kaya nyo eh. Second point natin dito is the forecast. Yung forecast kasi dyan is, alam na ni Abraham yung kasasaad na. Childless is una. Kasladariya, hindi na. So ano kung comfort ko lang na gito, di ba Riya ta, noong warto day ta, 5. Katadakin ni Moses, no kayat nanti kasjay. So, di ba, aware ka, tuwa dito, ada siya sinasakuha mo, dapat kinakapot yun yung mga asal. Hindi pa kaya ganyan ng Panginoon. Bakit nangyayari yung mga naghihintay ka pero puro wala? God is just making it sweeter as the days go by. Para ma-appreciate mo yung susunod na ibibigay ng Panginoon ay napakatindi. At napakaganda. Sabi nga dito, great rewarding. Sabi ko sa mga nanay dito, ay mga wives na gustong maging nanay, ito ang huwakan mo, yung faithfulness mo, sana hindi magbabago. Kasi may mga nanay dito na binigyan ng Panginoon ng pagkakataon na maging nanay, sinagot yung kanilang mga panalangin, pero hindi sila naging faithful. Ano yung kabayaran niyan? Ang faithfulness din yung kabayaran niyan. Yung mga anak mo hindi na magiging masunurin, hindi na sila magiging blessing sa Panginoon. Bakit? Nung binigyan ka ng pagkakataon na magkaroon ng anak, ibis na idano mo kiniapo, Diyos saan eh? Imbis nga, balik tayo mga faithful kiniapo, Diyos dati mo tatatang, nakanda tayo mga nananang dito, isaanan, nagbiro tayo ito ikinkinumpon. Nung mag-aragdab sa kalag, tatadag ito yung tikwat in company. Sabay kumataw, malali kayo kanayon niya, Sir Tikwat. Baga, nagmayat iti future you. I remember the story of Kindle. Do you remember Kindle? May sana Sunday school teacher. Gospel class teacher. Wala siyang awan iti mayat na may istorya kinyana. I think his name is William or basta Kindle iti apelyido na. Ada iti talo kasi da nga bubing nga inawis na. Agsasyain dati sapatos na biyay. Makikita na dagitoy. Nung mapad na ganda makikimong, alada niya, urahin na ganda makikimong, at siya nanda niya sapatos na ganda, sobrang na makikimong, siya nanda. And then one Sunday, inawis ni Kimbal na gitoy, umay kayo, kunana ni Kindal. Makijoin kayo, ijay. And then they began to attend the church service. Among all these friends, one remained. And his name is Dwight L. Moody. The greatest preacher during his time. In Dwight L. Moody would the next after the next tundana iti pinakalas itresyo di naramid ni Kindal nga diyan katawan sa bali no saan na ni Billy Graham. Isong hantay nga mga awis. Among these, kung na tayo unruly children, perhaps one of them will be used by God to become the one of the greatest preachers. Magkaya na si Bertus. Nakasit yung kakapsat. Hante mas magdun.
Because they focus dito ay from childless to become full of child. Child fully. As you, if you can number the stars up in heaven above, so shall they. Child peace, sabi ng Diyos. Napakatindi. So shall thy seed be. And he believed in the Lord and counted it for him, to him for righteousness. Dapat yan, may forecast ka sa buhay mo. Ano yan, forecast, may plano ka. Ito, nakikita ni Abraham yung circumstances, di agdama. Blessed at nagpaiso. Napaknang damakin ni pamilya, di ba? Tama na ni Tera. They have all, everything in life. Sabi ko nga sa inyo, nung hinukay, karoon ng geological expedition, yung nahukay yung bahay ni Abraham at yung pamilya ni Tera, may hot and cold sila. Imagine that, nung kapanahunan nila 4,000 years ago, ang tindi. Ngayon, wala na tayong hot and cold eh. Kristiyano ang hot and cold. Ganyan sila katindi, pero ano sabi niya? May kulang pa rin sa kanyang puso. At yun ay pinunan ng Diyos. Dapat may forecast tayo bilang mga parents. Ada kung may iplano tayo, ano ay iplano para terna po. Da kayo nga, babarukang babalasan, ano ay iplano itibiyag mo. Mostly nga panunod yung agasawa nga dagos saan, nag-eskwila ka pa eh. And then nung maka-eskwila ka, trabaho ka. And then nung trabaho ka, tumulong ka, hindi tatao. While you are responsible also to your parents. At sasabihin ko sa iyo, pagpapalain ng Panginoon ng buhay. Amen. Next week, we are going to dedicate yung vehicle na dinonate ng membro ng ating mission. Nung kita tibiyag na, sabay kumanta, ma-appreciate yun. Manalon lang ni Amana. Estudyatiso na, kaslabat lang kadakay. Pero nakita niya po na kailangan ng ministry, right there and then, she made that commitment. Nung walang-wala siya, she made that commitment because she believed in the power of God. God made it a way that she will fulfill her commitment. If she's afraid to make that commitment, she will not be as successful as she will be. Hindi pa siya lawyer noon. Hindi pa siya CPA noon. When she made that commitment. How I wish kasi kumaiti, young people kayo. Hanga kitap ti pagim kasi ti pagbanaga mamu yung amin mo, di attitude yun. Walang mangyayari sa ministry. Dapat may forecast ka. So dahil ba sa mga young people nga nag-commit, paisimpak na ito mission house na ito Cervantes. Hinahawakan ko pa rin yung commitment na kahit wala siya ngayon. But I believe, if she is genuine to his commitment to God, he will fulfill his commitment someday. At tayo punto na ito yung pastor. Napakagandang commitment ng isang bata, pero nawala siya eh. Bakit siya nawala? Kasi yung mga parents niya naging backslide. Nag-atin sila dito doon, tumulong pa nga sila sa pag-relilig dyan sa taas. Bigla daw na nawan, isuman nung tibe parents ko at umadayo, nagdaktul deta, mapiktaran ikyan na. Dapat may forecast ka. As a parents, dapat maging consistent ako para maging consistent ng anak ko. Tingnan nyo, naging consistent yung mga batang ito na yung naimbitada na mamalaki nila. Amen. Dapat may forecast ka. Anong forecast mo? That all my house will be saved. Yun dapat. Oh, the whole family should be saved. Ang nga si Kalayan. Ano na bendisyonan ka? The whole family should be saved. Ganun sana yung forecast mo. Para sasabihin ng mga tao na totoo yung Diyos na pinaniwalaan. At yung panghuli dito, ito yung matindi. Yung fullness. Oh. Kasi dalawa na naman ito, dalawang side. The fullness of joy and the fullness of judgment. Kaya mamili ka. Saan ka lulugar? Yung kasiyahang buong buo na hindi kailanman magsusubside. O yung judgment na napakatindi. Na kahit pumili ka ng kapatawaran, pumili ka ng tsansa,
ay wala ng pagbabago. So kung basahin mo ito, sabi ng Diyos kasi, your seed shall be exiled in a foreign land for 400 years. Prophecy yun. Nung mangyayari doon sa Exodus. Amen? So sinabi na ni Abraham, ng Panginoon kay Abraham, hindi nag-complain si Abraham. Nag-submit siya. Pero ano pala yung kanya? It is, kaya nga sabi ko, ang salita ng Diyos, ang plano ng Diyos is a refining fire. To refine these people that they will become the people of God. To cleanse them thoroughly that they can be presented as an offering before our thrice holy God. Isang dumdum iti problema, iti biyag mo, do not be offended. Be faithful. Put in your mind that this is just a refining process, a purging process from God. If you are faithful. Pero pag unfaithful ka at dumating yung problema, hindi yan purging. That is judgment. And be careful because you can be judged either eternally and there is no remedy. Or you can experience the fullness of joy. Na yun, yung naging description sa buhay ni Abraham. Na naging Abraham. Imagine, may bahay ka, may mansion ka, may kwarto ka, may mga tauhan ka, pero iiwanan mo yun kasi pinaniwalaan mo yung salita ng Diyos. And you are going to live in tents, sitting up your tents, all the days of your life. Ni wala ka ng permanent address eh. Pero kasi sabi ng Panginoon, diyan ko ibibigay yung pagpapala sa iyo. Susunod ka ba kung nakikita mo yung circumstances against sa iyong sarili? Ito ang challenge sa atin. Gusto nating makita kagad kung anong mangyayari sa huli. We do not want to exert effort in between our beginning and the ending. Ang kailangan natin dyan is consistency. Naging consistent po si Abraham. Basahin niyo yung kwento patungkol sa kanya. Amen. Ano yun? Sinabi niya sa kanya dito. And he said unto him, I am the Lord that brought thee out of Ur of the Chaldees to give thee this land to inherit it. Parehas yan na paulit-ulit sinasabi niya kay Moses, kay Joshua, sa mga prophets, sa mga hari. Paulit-ulit, I am the Lord that brought thee forth out of the land of Egypt. In our salvation, it is always the same. I am the Lord that brought thee forth out from bondage of sin. Hindi sa buhay natin, hindi natin kayang tumingala sa Kanya bilang Lord, bilang Panginoon. Ano yung Lord natin? Yung ating sarili. Yung ating pamilya, yung ating trabaho, yung ating negosyo. Kaya hindi naging consistent ang ating pananampalataya. Sabi niya dito, whereby shall I know that I shall inherit it? Nakatindi itong si Abraham. Paulit-ulit niya sinasabi, paano ko malalaman na ako'y magkakaroon ng anak? Sabi niya, tulad ng mayan. Pagkatapos yung mga lupain ito, di ba, binigyan siya ng boundaries. At yung boundaries na yan ay mga boundary ng mga, yung pag-aari ng 7 nations na magiging enemy ng people of God. Yun ang boundary ng lupain. Napakalawak niyan. Yan yung original na i-promise ng Panginoon na magiging land of Israel. Pero pinangako niya kay Abraham beforehand. Amen? At sabi ni Abraham dito, panghuli, how shall I know that I inherit it? Kung humirit siya sa Diyos, ganun sana tayo sa panalangin, ihirit ka palagi sa Diyos. Huwag yung panalangin na napakadali. Dapat humirit ka sa Diyos, Lord God, please. Napakatagal ko lang nananalangin sa iyo. Kailan ko makikita yung sagot ng panalangin ko? Ganun sana tayo. Anong sasabihin ng mga tao? Pinagmamasdan ako every Wednesday prayer meeting, every Sunday. Naghahanda ako, pupunta ako sa church. Para ipakita na may pananampalataya ko. Pero bakit walang sagot sa aking panalangin? I-challenge natin ang Diyos. Katulad ng ginawa niya. Amen? At nagbigay siya ng mga, humingi ng Diyos ng mga offering.
Okay, makikinig kayo dito. Yung hiningin niya dito, mga bagay-bagay na hindi kayang ibigay ni Abraham. Mga bagay-bagay na wala kay Abraham. Pero alam ni Abraham na kaya i-provide yun ng Panginoon. That's why when God is asking you something, do not say, I do not have them. Just say to God, I do not know where I will get it. But because you have said it, you will provide it. Ganun sana tayo. Hindi yung nakikita mo yung kakayahan mo ay very limited. Sabihin ko sa iyo, talaga walang mangyayari. Pero kung titignan mo kakayahan ng Panginoon, may mangyayari. Mag-iyak-iyak nga ako eh. Hindi ako makapaniwala. That God had answered our prayer, magkakaroon tayo ng property sa La Trinidad. Amen. Amen. Doon napakamahal nun, pero sasabihin ko sa inyo, God will provide. Imagine, for just a period of 2 years that we've been praying for it. Kung magpapaka-faithful tayo, lahat tayo, maybe before September ends, we have this problem. At sabi nga ni Brother Madilon, adi pa'y pastora, sinigan na mapantay ito, ang trabaho dyan. Una di, mapantay yung simbahan na. It's an old house, igurot house, 2-story, kitchen, sala ijay siro, kwarto ijay ngato, CR ijay one. Uray man dukas jay, may jay location. Jay trading cost. Nagkatado jay, in may nga, bigla nga, kunang nagito yung dadado mga nagligat nga maalat ipapilis na dada nga ipapilis. And I take that as a positive answer from God. Ada dyan nalaklakay, more than enough dyan kwarta tayo nga mangala. Yung questionable lang dyan, translation ipapilis. Sabi ko, ano ba ito Panginoon? Sa mura ba? Sa tax declaration? O kaya sa mahal pero title? And here, walang ahinte, direct tayo sa mayani, kausap ko sila. Last Thursday, I meet with them. And I told them yung pangangailangan natin. And you know why? Sabi ng lalaki, panalangin talaga namin, Pastor, is church talaga yung bahay. See? Kasi meron nang tumawag eh. Brother, habang nag-uusap kayo, may tumatawag, sabi nila, ano ba? Bibilhin na namin yan. Malaking presyo. Kung pa nandiyan babae, bayadan yung 20 million tata, sige ito. Yanda nga ko, ito nga nag-times 3 presyo na. Kung nakinyada, sinuda kita damang tawag ka na kayo, hindi pa kada, ay, amamok na kita, buy and sell na kita. Hindi kami, awanti kwartani. Daman ti kwartani church, that you know me, but it's not enough to pay the property. So as a bulak, special power of attorney to loan that property, at ko dahil bayad ko pa na kayo. Ay, kasi diyan ang problema, Pastor Wood. So they readily said, sige, itandigan siya. Sige. Yeah, we're just waiting. Mapirmahan dyan lawyer there, then I'm going to submit dyan sa taman. Amen? Amen. You can see the progression of God responded to your prayers. Kahit walang dito eh, maka-eskwila na dito dayang people. Ito kayo ito di mag-improve dyan, takunada dyan, kaya paraan na dali ka, mabalik kayo pa yung patakdan di may sama dito. Sobrang tilugan, mabalik tayo mag-parking. Ang kung kayo nakita, nag-isunti ko ng daji may kanapanda. And this is actually an example, I would say, fullness. The fullness of joy when you serve God faithfully. Amen. Ayaw mga iba dyan na papitik-pitik lang, patumpik-tumpik yung pananampalataya. Sana po pagigihin natin yung ating pananampalataya. Kung na dyan kasawa nga dayay, pakusaran nyo nga dito, Pastor, baka ipaabang yun. Haan, pagyanan, nagito yung nga eskwila.
Nakakaasi ti membro iti simbahan. At dahil ti parents da nga miniro, agsisildo da lang iti 500 per day. Dati ang nakda nga duwa talo nga mapadya koligyo, anya nga iti pagyanan da. Imbis nga mapadya ti manganda ti maming talo, baka sanan, baka maming sanan. Tapnulan na dati may pawid dahil we would like what to help them. Tadiya iti trabaho iti simbahan. And then in our own conversation, kung na dito nga kay Pastor, actually, dito yung anak ko, mata di Hong Kong, international na nga pamilya. Ipagkatindara na dyan, hagpay mat nga membro, Baptist Church. Diyan iso na nga mag-train. Since you are a Baptist, kaya kung ay sunod dito makaranda. You see? I hope maging totoo yung influence natin sa pamilya nito. But it's a fullness of joy. So ako na kinyada, once we dedicate this, I want you to be with us. Tatuan ko na taga-takluban eh. Yung babae, anak-ano pasinsin ni Gobernador Lakbasan. Yan na nakita na takluban, kabagyan ni Romualdez. Yung paglugura na ni Romualdez. So gagawin din kapsat, inusar ko lang diya na example. Nung patuloy tayo at yung pamating ay kakararagan, you believe it, God will really answer. Amen. So sana po, dahil covenant confirmation, fearless, focus, con fullness. Ijay fullness, mamili ka po sa fullness of joy or the fullness of justice. This morning, you are going to choose in your prayers. Tumakda tayo, let us pray. Ako Diyos, kung kami igibos, itigibong mi, babawal iti kararat, kung sakbay mi nga, iwaragawag iti closing prayer, ang asiman ka, ikasantuan nga Espiritu, isang mangsagit, iti puso, iti tunggal may sa karagito. Kung siya sino man, iti makasapol, iti panakapakawan, iti basol na sabay kumanta, iti daytoy magundaway, ang kararag isunakit ka. At akseptara na ni Kristo, kay sulay, iti dalat, iti napod mo. Mangpakawan iti basol, manglinis iti biyag, mangparago iti biyag. Kada ito'y dalang bisitas ni Kata, mamulunda ko man ito'y napamati kang talang kiniyamos. Kada ito'y dalang membro ako, Diyos. Sampai kumata di fullness of joy, hindi tarigagay. Handa ko man, ay palubos. May ikagdang ni Apo Diyos, at ada itidusa nga umay. Gapuon itinatangkan, iti panunod kang tipuso. Saan nga sabitar, saan nga grubbab, saan nga kaya ng Diyos. Ang asim nga po Diyos, lumagawa at iti pamakawan lumanaday, kakapsat ni Biblo, kapamilyar mi nga kastoy iti kapanunutan da, please forgive us. Sabi ko matay, kapay iti gundaway nga nagito'y da nga tatawag kag subliban siya. Nung iti pakpakasik, iti deto'y nagsapa. Nagito'y da po kuma, pagpatuloy di man ng daydayaw ang sirserbi at papausar ko siya. Ipalubos mo ang magunundan. Iti great reward, iti fullness of joy, iti blessed forecast, iti biyang tutulong siya. Nakasin ang Diyos. Nakasawisan sila na umay nagkararagan siya. Church, what will be your prayer to God? It's up to you right now. If you believe in prayer, this is your moment to pray to the great God, the great Creator, the great Rewarder. Will you come and pray to Him right now? Please confirm my covenant with you, Lord. Can you say that? Help me to be faithful always to you, that my behavior and my testimony brings glory and blessing and honor to your name. That the forecast of good life,
good health. As a believer, I will experience it in the fullness of joy. The great reward will happen in my life. Can you say that in your prayer? Mga kaibigan, mga kapatid, sabay kumatanawatan tayo. We give inside. Eternal God, Heavenly Father, here are your people today. Ure man dagiti danan-danan pagtatata ng kaluwang tatay. Kararagwa to Diyos, kung ital na ibigyan. Ragsak iti pamilya, iti protection ko. Tinaldaw mga panagtaldalya sa panagtrabaho, panagdegosyo, panagmula, panaggarden, panagtarapin. I pray, Father God, that your great word will be upon your people. In the fullness of joy will be experienced by each and every one. I pray, Father Lord, that you will make us consistent and we will take ourselves into that submission and obedience unto you always. Akas tarigagayan ng kalikabungan mi, dagito'y dalain ka rin. Isumata ko Diyos, iti arabitan mi kuma iti biyat. Liklikan mi iti baso, liklikan mi iti madi nga pasama. Nang nangluna ako Diyos, magbalin at faithful kita. Katamumi ako Diyos, na makita mi iti ikakarin na parago, bindisyon, ragsak pental na karami. Bindisyon ang dagito'y dalain Diyos. At wag itatangag sa kay dayawan ni tinagan mo, iti amin, ito itidawat mo tinagan ni Kristo mo sa lahat. Amen. Thank you so much. God bless all. Dublek. In the Wednesday prayer meeting will go to Tuesday. And the ganda umay ijay kabok. Please decide as early as possible. Kung tayo, mag-irubuan na dahil Wednesday. Mag-irubuan tayo Wednesday.